our decisions would matter in the future. Tayo ay binibigyan ng Diyos ng mga bagay kung paano natin gawin, kaparaanan, kung paano tayo lumago. We all wanted to, go and make livelihood for our future, for our children. May sarili ring pamilya si Lot, And sa dami ng kanyang mga alaga, they need to separate ways. Ang napili niya is this rich city, Sodom and Gomorrah, in the eyes of man. Doon lang siya sa gilid. Okay, hindi ko mo. Ako man makiabi ka rin tao kayong Sodom and Gomorrah. Then, little did you know, nasa loob ka na pala. Maging maingat po tayo, mga kapatid, lalo na sa mga kabataan. You are exposed to the wicked generation. Hindi lingid sa atin yan. We are seeing how this society right now, making trends, making normal sa mga bagay na hindi dapat, mga kapuot-puot sa mata ng Diyos. Ay, hindi ko naman sila sasamahan. And then, you just wake up one day, you already belong in that society. Si Lot ay hindi humingi ng tulong. Tandaan po natin to, Basahin nyo man yan, Genesis 18-19, hindi kayo makakabasa dyan na, tulungan nyo ako. Hindi niya sinabi yun, tulungan nyo ang pamilya ko. Hindi humingi ng tulong si Lot. One. Number two, hindi siya nagmadali. Kahit tutupukin na yung lugar na yon, hindi siya nagmadaling tumakbo palabas. Siya ay paulit-ulit at sadyang naghihintay, nakadikit pa rin sa buhay na dapat sana'y iniwanan na niya. Ang sabi ni Herman Bavinck, isang theologian, Reformed theologian, sabi niya, ang paghawak at pagkaladkad ng mga anghel ang siyang nauna. Ito ang naging dahilan upang si Lot ay mailigtas. Ang sabi sa English, of God being merciful to him. Siya ay kinaladkad. When we talk about the Reformed teaching of monergism, mono, isa. Ergo, the work of one, which is the work of God, Iniligtas si Lot sa kabila ng kanyang pag-aatubili. Hindi dahil sa wakas na pakikipagtulungan ng kanyang sariling kalooban. Ito ay klarong halimbawa ng matuwid na habag na nananaig, that mercy of God rescues, grounded entirely in His own work, in His own initiative. Sabi ni John Calvin, tinitingnan niya ang pag-aatubili ni Lot bilang katibayan ng likas na kahinaan ng ating mga laman. Sa kabila ng judgment at paghatol ng Diyos sa kasalanan, doon sa lugar na yon, you still choosing to stay. Ngunit ang paghawak ng mga anghel sa kanya ay nagpapatunay na sa habag lamang ng Diyos, siya ay nakatakas. Hindi dahil sa sarili niyang pagpapasya. Ito ay maliwanag, na pagpapakita ng sinabi nga ni Pablo sa Romans 9:16. Maliwanag kung gayon, maliwanag pa sa araw, Maliwanag kung gayon na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag at hindi sa kagustuhan at pagsisikap ng tao. Maliwanag, hindi naman malabo, Sabi nga ni Pablo, maliwanag mga kapatid. And that's the same thing to us. That we would be like Lot right now, saying and declaring, kinahabagan niyo po ako at ipinakita ang kabutihan ninyo sa akin sa pagliligtas niyo sa buhay ko. And ngayon may iniligtas na, may kapahayagan, may katugunan ng Diyos, may kaligtasan. Is this already satisfies the righteousness and judgment of God?
araw nang dumating si Lot sa Zoar, kasi sabi ng mga anghel, pumunta sila sa bundok. Kaso sabi niya, hindi po namin kakayanin makapunta sa bundok, diyan na lang po sa kapatagan. O sige, pumili ka. O sige, doon kami sa Zoar. So nung nakarating na sila doon, biglang pinaulanan ng Panginoon ng naglalagablab na asupre ang Sodom at Gomora. Nilipol ng Panginoon ang dalawang lungsod at ang buong kapatagan. Ang mga tao lang ba ang namatay? Namatay ang lahat ng nakatira roon, pati lahat ng tanim. Kung naalala niyo kung paano sinumpa, when the curse, ang unang kasalanan, the original sin, pati ang lupa, sinumpa ng Diyos. Same thing here, the judgment flow not only to man, but entirely sa place na yon kahit ang mga halaman. Lumingon ang asawa ni Lot, kaya ginawa siyang asin. So dito, ang makikita natin, to satisfy the mercy of God, there is a payment.